anniversary celebrate. Amen. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Sa history kanina, mga minamahal, maaaring 34 years, mga minamahal, simula nung nag-umpisa ang pagtitipon ng mga naunang mga Kristiyano. Tama po ba? Email mula sa Norsagaray, mga minamahal. Technically, mga minamahal, 2004, i.e., nagkaroon ng sariling bananagawain sa lugar ng Santa Maria, mga minamahal. So for 18 years na kayo po ay nagsa-celebrate, mga minamahal, ng inyong special anniversary as a specific na Santa Maria outstation. Amen. Praise the Lord. But for 34 years, mga minamahal, nauna nagtipon-tipon ang mga naunang mga tinawag na ating dakilang Diyos sa, na maaaring nagpatuloy sa lugar nito, mga minamahal. Gaya ng nasabi kanina, yung iba ay ginamit ng ating dakilang Diyos upang magkaroon ng bananagawain sa dako ng baliwag, sa dako ng sapang palay, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sino ang mga taong ginamit ng ating dakilang Diyos? Unang-una, mga minamahal, sa pagpapagal, panalangin ng ating ginagalang ng mga pastor, Blaristan Pastor, 10 ng mga naunang mga manggagawa, mga minamahal, at mga naunang naligtas sa bananagawain ito, mga minamahal. Because of their faithfulness in serving our loving God, mga minamahal, hindi sila nanatili, mga minamahal, na naging tagapakinig lamang ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Because they've been faithful in serving our loving God. Their desire is to spread the gospel of our loving God. Their desire has to become to save more souls. Hindi na natili sa kanila ang kaligtasan, mga minamahal. Ang nagkaroon sila ng desire na marami pang maligtas na kaluluwa. Kaya, mga minamahal, hanggang sa nagpatuloy ang mga kapatirang ito, mga minamahal, the elders of the church, praise the Lord, sa pangungunat, panganalangin, pagtuturo ng ating blood friends in the Lord, amen, ng mga manggagawang ginamit, tayo ngayon ay lumago sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! At tayo nga, mga minamahal, inaabot natin, mga minamahal, ang 34 years of serving our loving God, mga minamahal. Amen? 18 years, mga minamahal, sa dako ng Santa Maria. Amen? Hanggang sa nagkaroon ng bananagawain sa dako ng pandi, mga minamahal. Amen? At ito ay lumago din, mga minamahal, nung kapanahonan ng pandemic. Amen? Sabi nga, mga minamahal, all things work together for good. Sa atin ng mga tunay ng mga Kristiyano, mga minamahal, lahat ng mga bagay ay pinapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Amen? Para sa kanyang ikalululahati. Everybody shout praise the Lord! Amen. At sa hapong ito, mga minamahal, ay doon po ang pagtutuunan natin ng pansin, mga minamahal. Ang tema po ng ating pag-aaral, mga minamahal, sa hapong ito, mga minamahal, is faithfulness to our calling. Amen. Katapatan sa ating pagkatawag bilang mga anak ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi man pakarapat-dapat, mga minamahal, sinasabi nga na ba ng kasulatan, ang pagkatawag sa atin, mga minamahal, ang pagiging isang Kristiyano, mga minamahal, it's a privilege. Amen. It is more of, it's a privilege. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi saga ng atin na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Or dahil hindi saga ng ating mga gawa na tayo ay niligtas ng ating dakilang Diyos, hindi sa ating kabaitan na tayo ay niligtas ng ating dakilang Diyos, kundi sa pamamagitan ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon through our faith in the Lord. Amen? That's why it's a privilege to be called the sons and daughters of our loving God. Everybody shout praise the Lord! Hindi makarapat-dapat, mga minamahal, tayo ay mapalad na nakaabot po tayo, mga minamahal, na ganitong taon na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. By the grace and mercy of our loving God. Amen? Sabi nga, wala ni isa sa atin na pwedeng magmalaki, mga minamahal, na tayo ay nanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. It is because of the grace and mercy of our loving God. Everybody shout praise the Lord. Amen. Subalit, sa kabila ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, there is a requirement. Amen. Sa ating mga tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon, tayo mga kinahabagan na ating dakilang Diyos, there is a requirement. We have to be faithful. We have to remain faithful in serving our loving God. Amen. Sabi nga, faithful, faith and fullness. Faithfulness. Kailangan punong-puno tayo, mga minamahal. Hindi po ito literal, mga minamahal, na meaning, mga minamahal, dahil alam po natin ang meaning ng faithfulness, katapatan, mga minamahal. Pero kung ating titignan, mga minamahal, faithfulness consists of two words, fullness and faith. Faith and fullness. Amen? Bilang mga anak, tunay na anak na ating pinakamamahal na Panginoon, we have to be full of faith in our loving God. To remain sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin po muna natin, mga minamahal, bago po tayo, before we deal with our main topic, mga minamahal, basahin po muna natin, mga minamahal, ang unang talata, Mateo 22, 1 hanggang 14, mga minamahal. Ito po yung parabola ng isang piging, mga minamahal, the parable of the wedding, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa Mateo, Kapitulo 22, mula 1 hanggang 14.
At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila ng talinhaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. At muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan, datapwat hindi nila pinansin. At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon kayo sa mga likong lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ng inyong masumpungan. At nangagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masama at mabuti at napuno ang mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan at sinabi niya sa kanyang kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang nagpagtangis na mga pangangalit na mga ngipin, 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unawain po natin, mga minamahal, the parable of the wedding, mga minamahal. To summarize the point of the parable of the wedding feast, mga minamahal, God, yung sinasabing hari po dito, mga minamahal, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, meron ng piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating uunawain ang konteksto from the Old Testament, meron ng pinili ng ating dakilang Diyos. Sino ang pinili ng ating dakilang Diyos? Nung una pa lang, mga minamahal, from the Old Testament, sino na yung mga hinirang ng ating dakilang Diyos? Mga Israelita, mga minamahal. Amen. The Jews, mga minamahal, kaya nga po sila inilabas, mga minamahal, dahil napakinggan, dahil sila piniling banal, piniling bayan ng ating dakilang Diyos. Sa mga Israelita, mga minamahal, when they suffered, mga minamahal, sa Ehipto, mga minamahal, akala nila dahil sa kasalanan, mga minamahal, pinahintulutan ng malapay noon, mga minamahal, hindi sila pinakinggan ng ating dakilang Diyos for how many years? Because of sin, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, for how many years, ito mga Israelitong ito, mga minamahal, ay hindi natinag sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa nag-iisang Diyos. Marami, mga minamahal, nahulog, mga minamahal, sa daya ng kaaway. Sa kahahanap nila, mga minamahal, ng tunay na Diyos, mga sila ay gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Subalit ang mga Israelita, mga minamahal, ay nanatili sa kanilang pagkakilala sa iisang Diyos. For there is only but one God. Hear, O Israel, mga minamahal. Sila ay nanatili sa doktrina, sa tunay na aral, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So sila ay tinawag ng mga banal, piniling bayan, mga minamahal. At sa kanilang paghihirap, pinakinggan sila ng ating dakilang Diyos. Ginamit si Moses upang sila ilabas, mga minamahal. Amen, sa lupang, the land of the curse, mga minamahal. The land of hardship, trials, mga minamahal. That's the symbolism of Egypt. Amen? Dininig ng ating dakilang Diyos ang kanilang hinain, mga minamahal. Ginamit si Moses, Prophet Moses, mga minamahal, upang sila ilabas at dalhin sila sa lupang pangako, mga minamahal. Because they are the chosen people of the Lord. Amen. Subalit dito, mga minamahal, but they made light of it and went their ways unto his farm, another to his merchandise.
Anong ginawa, mga minamahal? Inihalin tulad ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kaligtasan sa mga piniling bayan na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sila ay pinili, mga minamahal, dito sa verse 2, mga minamahal, He said for His servants to call them that were bid them to the wedding. Ibig sabihin yung mga pinili. Amen? Hindi ba't kapag ikaw ikakasal, mga minamahal, ay meron ka lang pipiliing tatawagin? Hindi lahat, mga minamahal, ay pwedeng umaten, mga minamahal. Bakit? Kasi syempre, iniisip mo rin yung budget mo, mga minamahal. Iniisip mo talaga kung sino yung kakilala mo, kaibigan mo, mga minamahal. And dito, mga minamahal, kaya inihantulad ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kaligtasan sa parable of the feast, mga sa isang wedding. Dahil ganun din, mga minamahal, ang mga Israelita ay tinawag na bayan, piniling bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit anong nangyari, mga minamahal? Binaliwala nila ang pagkatawag sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Nagpadala ang ating pinakamamahal na Panginoon ng servants. Sabihin, mga minamahal, sabihin nyo na nakahanda na lahat. Nagtawag ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, ng mga apostoles, ng mga propeta, ng mga unang kapanahunan, mga minamahal, upang ipangaral ang Ebanghelyo, upang ihanda, mga minamahal, yung kaganapan ng propesiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na dahil sa kasalanan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng kaparaanan, mga minamahal, upang magkaroon ng kaligtasan sa katauhan. Because of great sin of Adam and Eve, mga minamahal. Amen? Walang ni isa ang pwedeng pumasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa Genesis pa lang, mga minamahal, sinabi dito ng mga minamahal, nagkasala ang tao. At alam po natin, mga minamahal, what is the characteristic of God? One of the characteristic of our loving God is that He is holy. And because God is pure and holy, mga minamahal, walang ni katiting na kasalanan, mga minamahal, ang pwedeng makapasok sa kaharian, sa holiness ng kingdom of our loving God. Amen? So wala ni isa, mga minamahal, ang pwedeng maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. At dahil mahal ang ating dakilang Diyos ang kanyang nilikha, mga minamahal. Amen? Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, gumawa siya ng plano, the great plan of salvation. Amen? Kailangan merong maihahain, mga minamahal. At ano yung ihahain, mga minamahal? Ano yung isasakripisyo? Kailangan kapag magsakripisyo, mga minamahal, hindi ba't sa mga unang panahon, anong ginagawa ng mga minamahal ng mga ating mga ninuno upang sa kanilang pagsasakripisyo, for them to appease the God or their gods, nag-aalay sila, mga minamahal, ng kanilang mga hayop. Amen? Kinakatay nila, mga minamahal, nagpapalabas sila ng dugo, mga minamahal. That is their way to appease their God. Kung alam nilang sila ay nagkasala, mga minamahal, nag-aalay sila, mga minamahal. And that is the essence of sacrifice. Amen? And God took that perfect example of sacrifice, mga minamahal. Gumawa ang ating dakilang Diyos, the one true God that we serve, na ito hindi maunawaan ng ibang tao, ng mga theologians, ng mga ibang mga nag-aaral, nagsasaliksik din ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. God created a perfect plan. Amen? And because God is a spirit, mga minamahal, walang pwedeng dugo na ialay. Dahil espiritu ang Diyos. Amen? Walang pwedeng ialay na dugo. Hindi pwedeng mamatay ang espiritu, mga minamahal. So He has to offer Himself on the form of flesh or in the form of flesh. Amen? So doon pala sa Genesis, mga minamahal, ay inilatag na ng ating pinakamamahal na Panginoon the grand plan of salvation to redeem His creation. Amen? Praise, nagkasala ang kanyang mga nilikha, subalit gumawa ating dakilang Diyos ng kaparaanan upang magkaroon ng chance ang kanyang mga nilikha na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So God was manifested in the flesh, mga minamahal. And that one true God that we serve, which is a spirit, mga minamahal, kailangan niya magkatawang tao, mga minamahal. Amen? At kailangan maideklara, mga minamahal, ang pangalan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Amen? In that, na-prophesy po yan sa Old Testament, mga minamahal, hanggang sa na-prophesy ni Prophet Isaiah, mga minamahal. Amen? Na darating ang panahon, mga minamahal, meron isang sanggol na ipapanganak, mga minamahal, and you shall call Him Emmanuel, King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God. Amen? At ang pangalan niya ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya yung nagsasabi, mga minamahal, na iba ang anak sa iba sa ama, mga minamahal, ay hindi nila inunawa, mga minamahal, ang dakilang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Kailangan magkatawang-tawa ang Espiritu, mga minamahal, upang magkaroon ng sakripisyo, mga minamahal. Amen. There should be a shedding of the blood. Amen. And that holy blood is the sacrifice.
Yun ang kailangan may sakripisyo, kailangan maganap mga minamahal. At yan ang kailangan maunawaan natin bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because without the shedding of the blood of Christ, mga minamahal, kung wala yun mga minamahal na ating paniniwalaan, mawawalan tayo ng kaligtasan. Amen? Kaya ang requirement mga minamahal sa kaligtasan yung pananampalataya, the faith. Pananampalataya, mga minamahal, sa nag-iisang anak ng ating dakilang Diyos. At ang anak na yan, mga minamahal, ang Diyos mismo na nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Anong nangyari, mga minamahal? Nagpadala, mga minamahal, ang hari na nagsugo siya, mga minamahal, upang dalhin ang mabuting balita patungkol sa kasalang ito. Anong ginawa ng mga Israelita, mga minamahal? Hindi sila naniwala sa mga isinugo ng ating dakilang Diyos. Amen? Nagsugo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na magdideklara ng daan, mga minamahal, ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Juan Bautista. Anong ginawa kay Juan Bautista, mga minamahal? Amen? Pinatay mismo ng mga Israelita, ng mga Hudyo, mga minamahal. And even the Jews, they doubted the Messiah. Yun po yung ibig sabihin dito, mga minamahal. Amen? The remnant took his servants and treated them spitefully and slew them. Kaya yung mga propeta, mga apostoles, mga minamahal, kung ating titignan kung paano sila, mga minamahal, kinuha, mga minamahal, sa piling ng ating dakilang Diyos, they underwent torture. Dumaan sila, mga minamahal, dahil sila, mga minamahal, hindi lang mga Romano. Amen? Ang nag-maltreat sa kanila, mga minamahal, mismo mga Israelita, mismo mga Jew, ang hindi naniwala sa kanila. Yun po yung malalim na kahulugan, mga minamahal, ng parable of the wedding, mga minamahal. Kaya yung nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon, anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? They will face tribulation. Amen? At yung sinabi dito, mga minamahal, na sila, they will be burned up. Their city will be burned up, mga minamahal. Yan po ay naganap, mga minamahal. Amen? Sinasabi niyo, the prophecy of Jerusalem, what will happen in Jerusalem, na kung saan sila ay nasunog ang bayan ng Jerusalem, mga minamahal. Dahil po dyan, dahil nakalimutan, mga minamahal, mga Israelita, kung sino ang tunay na ating tunay na Diyos. They didn't receive the invitation of our loving God. Amen. At anong sabi dito, mga minamahal? Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Kaya anong ginawa ng ating dakilang Diyos? He opened salvation to the Gentiles. Amen. So those servants went out into the highways, amen, and gathered together all, as many as they found, both bad and good. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At sino po yung mga yun, mga minamahal? Tayo mga hintil, mga minamahal. We are the Gentiles. Kaya ang tawag sa atin, mga minamahal, kung tayo ay naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ikaw ay nabautismo na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang tawag na so ay modern Israelite. Amen. Hindi na tayo, mga minamahal, mapapabilang sa mga hintil, mga minamahal, na walang kaligtasan, kundi mapapabilang ka na sa mga modern Israelites, mga piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon, peculiar people, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. So that salvation, mga minamahal, was offered to us. Tayo na mga hintil, mga minamahal, hindi tayo mga Israelita. Wala tayong karapatan, mga minamahal, sa kaligtasan. Subalit dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga naunang mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, binuksan ng ating dakilang Diyos ang kaligtasan para sa atin. Amen. So having that in mind, mga minamahal, we all have to be blessed and privileged. Amen. Na tayo ay tinawag na maging banal ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, maraming talatang nagsasabi, mga minamahal, we always have to think of the grace of the Lord so that no one will boast. Amen. Na wala ni isa sa atin na pwedeng magmalaki na dahil sa ating kabaitan, maaaring dahil sa ating mga pinaggagawa noon, na tayo naging mabuti sa ating mga kapwa, inibig din natin ang Diyos na ating nakilala noon, mga minamahal. Wala ni isa, sabi na ba ng kasulatan, ang magmalaki, mga minamahal. Dahil tayo, mga minamahal, ay pinili ayon sa kanyang habag. Everybody shall praise the Lord! So we have to be blessed, mga minamahal. Lagi nating alalahanin kung paano tayo pinili to become modern Israelites, mga minamahal. Kung paano binuksan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kalangitan para sa atin ng mga hintil. Amen. Subalit, sabi dito, mga minamahal, amen, and when the king came, sa verse 11, and when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. Anong sabihin, mga minamahal, ibig sabihin ng wedding garment? Wala daw siya, mga minamahal, hindi nararamtan ng damit pangkasal. Hindi nga ba, mga minamahal, kung
tayo po mga minamahal ay a-attend ng isang kasalan mga minamahal, may ito rin tinatawag na motive. Amen. Amen. Aalamin mo kung ikaw ay guest mga minamahal, automatic aalamin mo ano kaya motive, ano po kaya yung, aalamin mo kung ano yung kulay na nararapat mga minamahal, dahil kailangan mong umayos ayon sa event mga minamahal. Amen. Kailangan mong paghandaan mga minamahal. At sabi dito mga minamahal, nakita ng hari na may isa na hindi nakapagdamit pang kasalan. Amen. Yung garment, mga minamahal, na wedding garment na tinatawag dito, mga minamahal, ibig sabihin, may mga naniwala, naniwala sa ating dakilang Diyos, subalit sila, mga minamahal, ay nanatili sa kanilang lumang pagkatao. Amen. Amen. Marami mga tinatatawagin ng ating dakilang Diyos. But only those that will remain faithful in their calling shall be called in the heaven. Sila ang maliligtas, mga minamahal, na magmamana ng buhay na walang hanggan sa kalangitan, mga minamahal. Kaya sabi dito, mga minamahal, sa 14, mga minamahal, pinalabas ng hari, mga minamahal, ang taong ito, mga minamahal. So kung tayo, mga minamahal, ay mananatili pa rin sa atin, yung dati nating pagkatao, mga minamahal. Akala natin ang kaligtasan natin ay gagawa lang tayo ng mabuti, magiging mabuti tayo sa ating mga kapwa, magbibigay lang tayo, mga minamahal, religiously attending the church, mga minamahal. Hindi po yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi self-righteousness ang nais ng mahal na Panginoon, because wedding garment, mga minamahal, pertains to self-righteousness. Ang mga Israelita, mga minamahal, they follow religiously the command of the Lord. Amen? Pero nawalan sila ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagkaroon sila ng pride, mga minamahal. Hinusgahan nila, mga minamahal, ang ibang mga tao, mga minamahal. Yung the story of the Pharisee. Amen? Mahal na Panginoon, nag-aayon na ako. Tingnan mo ito, hindi siya nag-aayon, no? Alam ko, ang aking iaalay ang iyong tatanggapin. Naging boastful sila dahil alam nilang nakakasunod sila sa gawa. Pero nawalan sila ng pananampalataya. Their faithfulness in the Lord, nabawasan yan. Hanggang sa unti-unting nawala yan, mga minamahal. Kailangan natin unawain, mga minamahal, anong ibig sabihin ng pananampalataya. Amen? So yung wedding garment na yan, mga minamahal, kung ikaw ay isang Kristiyano, mga minamahal, and you rely on your self-righteousness, maaari kang mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi dito, mga minamahal? Ibinulit siya, mga minamahal, inilabas. Mga minamahal, sa 14, for many are called, but few are chosen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maraming tinawag, mga minamahal, subalit ilan lamang ang pipiliin ng ating dakilang Diyos sa huling kapanahunan. At maging mapagpantay ang bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen. Na hindi lamang tayo tagagawa, mga minamahal. Kailangan na manatili ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. We have to remain faithful in our loving God. Ano yung tinatawag natin pananampalataya? Anong kaibahan ng gawa sa pananampalataya? Amen? Malinaw sa banal na kasulatan, mga minamahal, it is not by your works that you're saved. It is through grace and through your faith that we are saved. Amen? Hindi sa ating mga gawa. The wedding garment, mga minamahal, na nakita ng hari, mga minamahal, hindi siya nakapangsuot ng pangsuot pang kasalan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, suot-suot pa rin nila yung dati nilang pagkatao, mga minamahal. They're wearing their self-righteousness. Gumagawa lamang sila, subalit nawala na sila ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Many are invited hearers of the word. They are called. Maraming mga krusada, maraming mga Bible studies, mga minamahal, na inilunsad ang banal na misteryo ito sa pangunot panalangin na ating ginagalang ng mahal pastor. Tinawag ng ating dakilang Diyos ang ating ginagalang mahal pastor, beloved stand pastor, upang mangalaga ng mga kaluluwa, upang magtawag pa ng maraming kaluluwang maliligtas. Amen? Nagpakita ang ating dakilang Diyos na maraming mga himala, mga minamahal, sa lahat ng mga krusadang ito, mga minamahal. Amen? Maraming tinawag, mga minamahal. Subalit hanggang doon lamang ang kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming tinawag, subalit marami ring umalis. Marami ring nahulog sa kamay ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Bakit? Dahil hindi sila nanatili, naging tapat sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So to be chosen, what one must respond to that calling of God. Every one of us should respond to that calling. Bakit natin binasa, mga minamahal? Yung parabolang ito, mga minamahal, upang maunawaan natin, mga minamahal, na tayo ay kinahabagan naman ng ating dakilang Diyos. But because of that calling, we have to respond. Amen. We have to respond properly to that calling. And how should we respond, mga minamahal? We have to make a positive action. Amen?
Hindi tayo pwedeng tagapakinig lamang, mga minamahal. Kagaya ng mga ginawa ng mga unang mga Kristiyano sa lugar na ito, mga minamahal, o sa lugar ng Norsagaray. Maaring yung iba sa kanila yung naligtas from the Central Church, mga minamahal. At gusto rin nila, gaya ng sinabi ko kanina, nais din nila na marami pang maligtas. They remain faithful, mga minamahal. Nagkaroon sila ng positive action. Amen? Isinapamuhay nila ang kanilang pananampalataya, mga minamahal. At dahil isinapamuhay na nila ang kanilang pananampalataya, ito ay lumago ng lumago hanggang nagkaroon sila ng hangarin na mas marami pang maliligtas. Dahil ang isang Kristiyano, mga minamahal, na hindi lumalago sa pananampalataya, hindi yan magbubunga. Amen. Mananatili ka lamang na tagapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang isang Kristiyano, kagaya ng mga naunang mga Kristiyano, bakit tayo inabot ng 34 years? Dahil may mga matatapat na mga Kristiyano na naging mabunga, naging matatag. They remain faithful in their calling, mga minamahal. They created a positive action. So there should be a positive action, mga minamahal, in order for you to respond to the calling of God. Given that we are blessed, mga minamahal, to be chosen by our loving God. From a person na walang kaligtasan, ipapanganak ka, mga minamahal, pagka ikaw ay namatay, mga minamahal, diretsong impyerno. Yan ang kalagayan ng isang tao, mga minamahal. But because you are chosen, mga minamahal, nagkaroon ka ng pag-asa. But we have to make a positive action. To be chosen, a person must accept his or her calling. Tinanggap ng mga noon mga Kristiyano sa lugar nito ang kanilang pagkatawag. Yung iba sa kanila nagpagamit, mga minamahal. Yung iba sa kanila nagpagamit bilang mga manggagawa. Yung iba ay nagpagamit bilang mga manunugtog. Yung iba nagkaroon ng desire, mga minamahal, dahil pinag-ingatan nila ang pagkatawag nila, mga minamahal. They responded to their calling. Yung iba ay nagkaroon ng desire at nanalangin magkaroon ng desire bilang mga awit. Volunteers, mga minamahal, mga naghahayo. Yung iba ay nagpagamit sa ministeryo ng pagbibigay, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, dahil hindi lahat, mga minamahal, ay may parehasang gift na tinatawag, mga minamahal, ang pagpapala. Yung iba, mga minamahal, nagpagamit sa paghahayo na maraming kaluluwa, mga minamahal. Iba-iba, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin. And the moment, mga minamahal, na pinahalagahan mo ang pagkatawag sa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin na nanatili sa iyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. We have to remain faithful in our loving God. We have to be obedient to God. Amen? Hindi pwede, mga minamahal, na sarili natin ang nasusunod, mga minamahal. Hindi pwedeng sabihin natin, mahal na Panginoon, mahal kita, mahal na Panginoon, I love you, Lord. At kung nararamdaman mo sa sarili mong ikaw ay tinatawag na natin pinakamamahal na Panginoon sa ganitong ministeryo, mahal na Panginoon, wag muna. Amen? Hindi pwedeng ganoon, mga minamahal. If you are obedient to the calling of the Holy Spirit, mga minamahal, kaya binigyan tayo ng kanya-kanyang conviction so that your conviction will speak what the Lord, what the Holy Spirit wants in us, according to His will and according to His purpose. Nung panahon ikaw ay tinatawag na natin pinakamamahal na Panginoon for a specific purpose, sasabihin mo na, mahal na Panginoon, wag muna. Hindi pwede yun, mga minamahal. We have to be obedient to the calling of God. Amen. Amen. Kaya maraming napapahamak na mga Kristiyano. Maraming nawawala. Bakit? Dahil takot sila na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Marami noon, mga minamahal, tinatawag nung nag-uumpisa pa ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming tinatawag na maging manggagawa. Subalit iilan lamang, mga minamahal. Few responded to the calling. But those who remain to that faithful calling of our loving God, sila ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang mas lumaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo ngayon ang naging bunga sa pangungunat, pangangaral, panalangin na ating ginagalang mga pastor. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi ko po sinasabi, mga minamahal, na lahat tayo ay magiging manggagawa. Amen. May kanya-kanya po tayong pagkatawag, mga minamahal. Ibas po sa atin, mga minamahal, tinawag bilang mga kapatiran, mga minamahal, susuporta sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi rin lahat ay pwedeng maging mga awit. Amen. Dahil wala nang magpupuri, papalakpak, mga minamahal, sa crowd. Amen. Hindi rin lahat, mga minamahal, ay tatawagin maging mga ngaral, mga minamahal. Malinaw sa banal na kasulatan, may kanya-kanya tayong pagkatawag, amen, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sinasabi po natin, mga minamahal, we have to be obedient. There will come a time in our life that the Holy Spirit will urge us to do something. If the Holy Spirit will urge you to do something, from your conviction, be obedient to follow that. Amen. Narinig natin maraming patotoo dito, mga minamahal. Meron sila mga itinatago, mga minamahal, pinag-iipunan. Dumating ang panahon, mga minamahal, they were urged by the Holy Spirit. Ibigay mo yan. Magkakaroon ng, yun pala ay magkakaroon ng krusada. Amen?
Yun pala mga minamahal, magkakaroon ng malalaking krusada ang banal na misteryong ito mga minamahal. Amen. Hindi humingi ang ating ginagalang mahal pastor, ating balawastan pastor. Never na humingi ng solicitation sa mga kapatiran mga minamahal. Ang ginawa na ating beloved friends in the Lord, nag-ayuno ng ayuno, nanalangin, nagpuri sa ating pinakamalapay no, umasa sa ating dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos ang kumilos mga minamahal. Ginamit ngayon ang mga kaluluwa mga minamahal na mga pinagpala mga minamahal. Nung una akala natin tayo ay gumagawa para sa sarili natin upang maging vessel of the Lord, mga minamahal. Akala natin nung una tayo ay nagtatrabaho para tayo makapag-ipon at maramdaman lang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, there will come a time when the Holy Spirit will urge you to give what you need to give, mga minamahal. Then you have to obey the Lord. If the Holy Spirit will urge you to sacrifice, to fast for more souls to be saved, then fast for more souls to be saved. If the Holy Spirit will, there will come a time that the Holy Spirit will urge you to be used in the vineyard of the Lord. As a choir member, as a musician, mga minamahal, as a volunteer, mga minamahal, then be obedient to the calling of God. Be faithful in your calling. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi po natatapos, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa pagtawag lamang sa atin. We have to remain faithful. And in order to remain faithful, we have to be obedient of the voice of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hindi pwede mga minamahal na tayo ay aayaw sa pagkatawag ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi pwedeng tayo ay manatiling natatakot mga minamahal na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sabi, we have to be strong. Amen? We have to be, hindi tayo dapat maging fearful mga minamahal. O laging takot mga minamahal. But we have to be fearful in serving our loving God. Hindi takot mga minamahal sa sanlibutan. Hindi takot sa kaaway o sa gawa ng kaaway. Dahil marami mga minamahal na nagsasabing takot silang sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos dahil maaaring mawala sa kanilang pagpapala, maaaring mawala sa kanilang karangyaan, maaaring matatalikuran nila ang kanilang buhay na nakagisna sa sanlibutan. That's fear of worldly things, mga minamahal. Yung mawala yung mga worldly possessions. Pero hindi ganun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, o kung pinangako niya na ikaw ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen! Amen! Hindi nais ng ating dakilang Diyos na ni isa sa atin ay maghirap. Kung tayo man ay maghihirap, mga minamahal, ibig sabihin tayo ay sinusubukan lamang ng ating dakilang Diyos. Pero hindi mananatiling tayo ay masasadlak sa kahirapan. Everybody shout, praise the Lord. Tayo din pa rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Balang araw, kagaya ng mga Israelita, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, 40 days lang. Pero pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, niloob ng malapay noon na umabot sila ng 40 years. Bakit? Sabi ng banal kasulatan, to test them, to prove their hearts, to prove their sincerity. Sila ba ay mananatili, mga minamahal? Sila ba ay karapat-dapat na tagapagmana, mga minamahal, ng lupang pangako, mga minamahal? That's why pinahintulutan ng malapay noon na umabot sila ng 40 years. Ganon din sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Being a modern Israelite, minsan, mga minamahal, sabi ng banal kasulatan, ikaw ay pagpapalain, tayo ay pagpapalain. Financially, physically, mga minamahal, tayo ay pagpapalain ng malapay noon. Subalit darating ng panahon, mga minamahal, tayo ay makakaranas din ng mga pagsubok. Dahil sabi nga, hindi lamang puro rosas ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kailangan tayo ay subukin, mga minamahal. At sa mga pagsubok na yan, mga minamahal, dapat hindi tayo matakot. Everybody shout, praise the Lord. Amen? We have to remain faithful and obedient still. Amen? Maaaring yung iba, mga minamahal, nung una nagkaroon ng pagpapala financially, hanggang sa unti-unting nawala ang financial blessings, mga minamahal. Ibig sabihin, may dahilan ang mahal na Panginoon. For all things work together for good to them that love and believe our loving God. Lahat ng bagay, mga minamahal, ay magkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Amen? Sinabi ng mahal na Panginoon, siya ang Diyos na nagpapagaling ng mga karamdaman. Yung iba sa atin habang tumatagal sa paglilingkod, nagkaroon ng karamdaman. Yung iba'y pinagaling sa kanilang mga cancer, sa iba't ibang mga incurable diseases. Dumating yung panahon, mga minamahal, bumalik yung ibang mga karamdaman. Amen. But that should not be a way for us to question the power of the Lord. Dahil kung sinabi ng ating dakilang Diyos that He is a healing God, mga minamahal, then He performs healing. Hindi magbabago ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. For Jesus is the same yesterday, today, and forever. Everybody shall praise the Lord. Kung pinahihintulutan ng mahal na Panginoon na tayo ay mawalan ng pagpapala,
Kung pinahintulutan ng malapay noon na tayo magkaroon ng mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman, mga minamahal, ibig sabihin, ganun tayo kaibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, through healing, makakamtan natin, mga minamahal, hindi sa lupa. Ang totoong kagalingan, mga minamahal, ay makakamtan natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, mga minamahal, ang tunay na tagumpay ay hindi dito sa lupa. Ang tunay na tagumpay ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kaya mga apostoles, mga minamahal, dahil naging matatag sila na unawaan nila, mga minamahal, ang hiwaga ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, anumang pagsubok ang kanilang susuungin, sa mamatay, sa mabuhay, sila ay nanatili sa kanilang pananampalataya. Everybody shall praise the Lord! Kung naging mahina ang kanilang pundasyon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, maaari nung kinaharap nila, mga minamahal, ang iba't ibang mga pagsubok na sila hinahabol, mga minamahal, pinagbabato, mga minamahal, ng mga Hudyo, ng mga Israelita, mga minamahal, maging ng mga Romano, mga minamahal, di sinsanay sila'y nawala. Amen? Walang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na nalahad. Subalit dahil naintindihan nila, mga minamahal, ang lalim, ang hiwaga ng kaligtasan, mga minamahal, sila ay nanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kaya sabi, mga minamahal, kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, wala ni isa ang makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. And that depends on your faith in the Lord. Alalahanin natin, mga minamahal, may tatlong klase ng pananampalataya. Una, mga minamahal, pananampalataya, faith in mind. Faith in the mind. There is a kind of faith that involves an intellectual acceptance of facts. Amen. Yung paniniwalaan mo, mga minamahal, yes, Lord, naniniwala ako na ikaw ang Diyos, ikaw sa Jesucristo. That's faith in mind. But that's not the kind of faith that will save us. Amen. Because even the devil, they know who Jesus is. They know it. Alam nila, mga minamahal, sabi ng balakasulatan, mga minamahal, Jesus tells us, even the demons believe and they tremble. Amen. Amen. Ibig sabihin, sa kanilang kaisipan, mga minamahal, alam nila na si Jesucristo ang Diyos. Amen. At bawat napapakinggan nila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, even at the moment that we are speaking the name of Jesus Christ, the enemy trembles. Dahil alam nila, mga minamahal, but that's not the kind of faith that will save us, mga minamahal. Amen? Amen! Pangalawa, mga minamahal, faith in the emotion. Basahin po muna natin, mga minamahal, John chapter 2, verse 23 and 24. Sundan po ng John chapter 6, verse 66. In the book of John chapter 2 verse 23 up to 24. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracle which he did. But Jesus, 24, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Sa Tagalog po, kindly. Di po sa Tagalog, nang siya nga ay nasa Jerusalem ng Pasko, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa, 24, datapat si Jesus sa kanyang sarili, ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon bago po natin basahin ang John chapter 6, verse 66. Malina po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal. When therefore he was risen from the dead, dito po sa 23, mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, na nabuhay muli ang ating pinakamamahal na Panginoon, when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name. When they saw the miracles which he did. So marami, mga minamahal, katulad ng iba, mga minamahal, na tinawag sa banal na misteryo, mga minamahal. Katulad ng iba, mga minamahal, they attended several crusades, mga minamahal, na banal na misteryong ito, mga minamahal. Dahil nakakita sila ng iba't ibang klase ng mga himala. God manifested sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, dahil naunawaan ng ating ginagalang mahal pastor ang tunay na daan ng kaligtasan. And because of their faithfulness and our loving God, God chose them for our salvation, upang ipangaral, tayo ay turuan, mga minamahal, upang tayo ipanalangin. At dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang pananalangin, pag-aayun ng mga minamahal, ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kapangyarihan niya sa banal na misteryong ito, mga minamahal. At marami, mga minamahal, naniwala, namangha, mga minamahal, emotionally, mga minamahal, katulad ng kapanahunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay namangha, mga minamahal. Many believed in His name. Sila ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil nakita lamang nila
ang mga milagro, ang mga kababalaghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero anong nangyari? But Jesus did not commit Himself unto them. Bakit, mga minamahal? Because He knew all men. Alam ng ating dakilang Diyos na ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, ay nakabase lamang sa kanilang emosyon at wala sa gawa. There's no willingness, mga minamahal. Alam at nakikita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit tayo ay mapalad ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ikaw ay nananatili hanggang sa mga sandali ito, na naglilingkod, nagtatapal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, alam ng ating dakilang Diyos na hindi ka lamang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa pagpapala na iyong nakamtan, hindi lamang sa pagbabagong iyong nakamit, mga minamahal, hindi lamang sa mga himala na iyong nakita at nasaksihan sa banal na misteryo. Ito, mga minamahal, alam ng ating dakilang Diyos na ang iyong pananampalataya ay nag-uugat, mga minamahal, sa tunay na salita at katuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya tayo ay tinatawag na mapalad. Amen. Dahil kung hindi po tayo mapalad, mga minamahal, wala po tayo sa mga sandaling ito na nakaupo, mga minamahal, na patuloy na ginagamit ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala tayo dito, mga minamahal, to celebrate 34 years of God's saving grace. Everybody shout, praise the Lord. So that's faith in the emotions. Amen. So as a result, basahin po natin, mga minamahal, kung yun lang yung pananampalataya na meron ng isang tao, mga minamahal, nakabase lamang, mga minamahal, sa mga nakikita ng kanyang mga mata, mga minamahal. Amen. Basahin po natin John chapter 6, verse 66. From the book of John chapter 6, verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. At dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad din ng isang Kristiyano, mga minamahal, katulad din ng naunang mga disipulo, maraming tinawag ating dakilang Diyos ng mga disipulo. Maraming tinawag na ating dakilang Diyos upang maghasik ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ang lamangha, mga minamahal, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because of the signs na ipinakita ng ating dakilang Diyos, maraming tinawag ng mga disipulo. Subalit umabot sa panahon, nung panahon, mga minamahal, na sila ay tinuturuan na ng ating dakilang Diyos kung ano nga ba ang mararanasan ng isang tunay na anak ng Diyos. Kung paano nga ba lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Na darating ang panahon, mga minamahal, na may mga bagay kang isasakripisyo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? When they knew about the deeper truths of the spiritual life in serving our loving God. That there should be willingness and obedience in serving the Lord. Anong sabi dito, mga minamahal? The result, many of His disciples went back and walked no more with Him. Ganon din ba tayo, mga minamahal? Kung darating ba, mga minamahal, tayo lang ba ay mainit, mga minamahal, habang nakakakita tayo ng mga himala? Subalit kung wala ng himala tayo nakikita, kung wala ng pagpapala tayo nararamdaman, tatalikod ka ba sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Katulad ba tayo ng mga naunang mga disipulo, mga minamahal, sa bersikulong ito? Nung nalaman nila, mga minamahal, ang kahalagahan ng pagsunod, ng lubos na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Nung nakita nila, mga minamahal, na meron palang mga pagsubok na pagdadaanan ng isang Kristiyano, mga minamahal, many of them went back and walked no more with Him. Nalungkot ang ating dakilang Diyos. Subalit dun susubukin ang ating dakilang Diyos, sino ang mananatili? For many are called, but few are chosen. Sila lamang na mananatili sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pandemyang ating mga minamahal nararanasan, mga minamahal. Sino ang mananatili hanggang sa kahuli-hulihan, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, sila lamang ang pipiliin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pakabantayan po natin ang ating sarili, mga minamahal. Ng ating pananampalataya ay hindi lamang sa ating kaisipan. Faith in the mind, hindi lamang sa emosyon, mga minamahal. Na kung tayo ay nakakatipon-tipon, tayo ay nakakadama ng presensya natin pinakamamahal na Panginoon. O tayo, mga minamahal, na energize lang tayo kung tayo nakakita ng mga pagpapala o kayo mahimala, mga minamahal. Huwag nawa, mga minamahal. Laliman natin, mga minamahal, ang pakipag-ugnayan, ang ating pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. We have to know the truth, the doctrine of the Lord, mga minamahal. Isa pamuhay natin, mga minamahal, and we have to be willing and obedient to follow the will of the Lord.
Amen. Dahil kung malalim ang ating pagkakaunawa, katulad ng mga nauna mga Kristiyano, katulad ng ating iginagala ng mga pastor, katulad ng ating bloodstand pastor, mga minamahal, alam ng ating iginagala ng mga pastor, mga minamahal, noong panahon ng talipaw, mga minamahal, na sa kanyang pagpapahayag ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kutan ng mga Abu Sayyaf, alam ng ating ginagala ng mga pastor that they will not accept the word of God because they are Muslims. Alam ng ating ginagala mga pastor, mga minamahal, ang sakripisyong kanyang kakaharapin, mga minamahal. Subalit dahil alam niya, mga minamahal, na kailangan niyang sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because His faith is not in mind only. Ang pananampalataya ng ating ginagala mga pastor ay hindi lamang sa emosyon, mga minamahal. May pagpapala, walang pagpapala. May himala, walang himala, mga minamahal. Dahil nalaman ng ating dakilang Diyos ang tunay na salita ng ating dakilang Diyos. Ang katotohanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang kaligtasan, mga minamahal, hindi natakot ang ating ginagalang mga pastor. Amen? Anong katumbas, mga minamahal, ng pagsasakripisyo, ang katapangan, ang pagpapakita, mga minamahal, ng pagsunod ng ating ginagalang mga pastor. Marami ang naligtas. Marami ang naniwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Marami ang naniniwala, mga minamahal, that indeed, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus is a miraculous God. Amen? Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Iba't ibang mga pananampalataya, mga minamahal. Nagkaroon sila, mga minamahal. Nabuhayan sila ng pananampalataya. Amen? Dahil akala nila ang himalayan na tapos noong kapanahonan ng mga apostoles. Pero sa patuloy na pangangaral na ating ginagalang mga pastor, this Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Kung ipinangako ng ating dakilang Diyos, kung marami sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagsasabi, siya ay naghihimala, huwag tayo mawala ng pag-asa na maghihimala ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Kung sa mga sandaling ito, mga minamahal, tayo ay nasa bisig pa ng karamdaman, mga minamahal, o mga problema mabibigat, manampalataya ka. For He is the same yesterday. Kung ginawa ng ating dakilang Diyos ang magbago, ang magpagaling noon, mga minamahal, ng kanyang kapanahunan, gagawin din niya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Gaya na ipinapangalan ng ating ginagalang mga pastor. At sa darating mga kapanahunan pa, mga minamahal, the Lord, the word of the Lord, His power will remain the same. Everybody shout, praise the Lord. But all you have to do is to remain faithful in the Lord. Amen? Kaya yung iba, mga minamahal, may narinig tayo, mga minamahal, na instant healing based on your faith, according to His will. Yung iba, mga minamahal, may tinatawag na gradual healing, mga minamahal. Ibig sabihin, sinusubukan ang pananampalataya if you remain faithful in the Lord. Amen. May tinatawag na instant blessing. May tinatawag na gradual blessing, mga minamahal. Iba-iba, mga minamahal, ang kaparaanan ng ating pinakamahal na Panginoon. But He remains to be faithful God. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung pangatlong klase ng pananampalataya? It is the faith with the will. This is the true biblical faith, mga minamahal. This is the kind of transforming faith, mga minamahal. It is the faith with the will. Ibig sabihin, may obedience, may willingness, mga minamahal, na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sensitive tayo, mga minamahal, sa pagkatawag ng ating dakilang Diyos. We are sensitive of the will of the Lord in our life. Amen. Kaya mapapansin natin, dahil pinili tayo ng ating dakilang Diyos, kahit mapariwara ka, mga minamahal, kahit pilitin mo pa na lumayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos, gagawa ang ating dakilang Diyos upang ikaw ay balik sa kanyang banal na paanan. Amen. Amen. And so long as there is willingness in your heart, so long as you have the willingness in your faith, if you have that faith with the will, mga minamahal, ikaw ay ibabalik at ibabalik ng ating dakilang Diyos sa kanyang kamay. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi lamang sa kaisipan, hindi lamang sa emosyon, mga minamahal, kundi dapat meron din sa gawa, mga minamahal. There is this willingness. Amen. Everybody shout, praise the Lord. And this kind of faith, ito yung klase ng pananampalataya, mga minamahal, na magliligtas sa atin. Faith with the will. Dahil kung mananatili ka lamang tagapakinig, gaya ng kaaway, mga minamahal, even the devil believe and they tremble. Pero hindi sila nagligtas, mga minamahal. Hindi lamang faith with the emotion, mga minamahal. Katulad ng nabasa natin kanina, nakarinig sila ng mga himala, mga minamahal. Subalit nung lumalalim na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lang gatas ang kanilang naririnig, mga minamahal. Karne na ang idinadagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon. The realities of serving the Lord, mga minamahal. Tumalikod na ang ibang mga disipulo. Tumalikod na ibang mga mananampalataya, mga minamahal. Itong klase ng pananampalataya, faith with the will, mga minamahal. Ito yung klase ng pananampalataya na magliligtas sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin James chapter 2, verse 18.
Talon po mga minamahal sa 20. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 18, talon sa 20. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako'y sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita sa iyo ang aking pananampalataya. Sa 20, tatapat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ito yung klase, mga minamahal, ng pananampalataya, mga minamahal, na magliligtas sa ating mga minamahal. Amen. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe, and they tremble. Amen. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Ang pananampalatayang walang gawa, mga minamahal, ito ay baog o patay, mga minamahal. So if you have this faith with willingness, mga minamahal, or faith with the will, mga minamahal, ibig sabihin, ikaw ay namumunga na Kristiyano. Ikaw ay patuloy na gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dahil marami nagsasabi, mga minamahal, sapat na yung maniniwala ka. Sapat na natanggapin mo ang mahal na Panginoon. You will be saved. And salvation will not be, hindi mawawala ang salvation because salvation is eternal. Dahil galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan. Nasa Biblia po yan, mga minamahal. Na ang kaligtasan, mga minamahal, ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Subalit, mga minamahal, kailangan nating unawain, mga minamahal, na merong klase ng pananampalataya that will force us to do the will of the Lord. At kung wala ito sa atin, mga minamahal, pwedeng mawala ang kaligtasan sa atin. Nariyan ang kaligtasan. It is offered by the grace of God. It is freely given by the Lord. Nariyan yan, mga minamahal. Hindi sa pamamagitan ng ating paggawa na mabuti na tayo maliligtas. It is according to His grace. But we have to remain faithful and obedient. Everybody shall praise the Lord. Naunawa po ba natin, mga minamahal? Amen. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, Apostle James, mga minamahal, I will show you my faith by my works, mga minamahal. For faith without works is dead. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. James is trying to illustrate, mga minamahal, na oo, hindi sa pamamagitan ng ating gawa na tayo ay maliligtas. Subalit ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, mga minamahal, yan ay baliwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. And that is the kind of faith that will save every one of us. We have to remain obedient in the word and the will of the Lord. Hindi pwedeng tagapakinig lamang, mga minamahal, ang nananatili lamang sa ating kaisipan na dahil marami po tayong mga nakahayuan, mga nakakausap. Bakit po kayo tumalikod? Dalo po kayo, sayang ang inyong kaligtasan. Ay, oo naman. Naniniwala pa rin naman ako sa mahal na Jesus. Iisa lang naman ang pinakamamahal na Panginoon, pero saka na. Kasi may kinakaharap akong pagsubok. Ibig sabihin, yung pananampalataya nila ay sa kaisipan lamang. Yung iba, mga minamahal, naglilingkod lamang, dumadalo lamang, mga minamahal, kung may mga anibersaryo. Amen. Kung may mga malalaking pagtitipon, mga minamahal, kung saan malakas ang pagkilos, revival of the Holy Spirit, mga minamahal. Faith in emotion. Pero kung darating na yung panahon, mga minamahal, na sila kinakausap na ng mga lapay na kumilos at gumawa ayon sa kalooban ng ating pinakamamalapay noon, na talikuran ang makasalanang buhay at makasalanang mundo, sila ay natatakot na. Excuse po muna ako, malapay noon. Saka na lang, hindi pa naman siguro babalik ang malapay. Hindi pa naman siguro magra-rapture. Hindi po pwede yun, mga minamahal. We have to remain faithful in our loving God. Amen! Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Huwag po masasaktan yung iba sa atin, mga minamahal. Amen? Amen. Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ang ating dakilang Diyos. Ganoon din ang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung maanghang na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ang mga salita na ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tumatama na sa mga paraseyo, mga minamahal. Sila ay natakot, mga minamahal. Amen? At dahil sa kanilang takot, mga minamahal, they doubted the Messiah, mga minamahal. At dahil sa kanilang takot, dahil masasakit na ang salita. Dahil puro na ang mga salitang binibitawan ng ating dakilang Diyos para sa ikaliligtas, mga minamahal. Dahil hindi pwedeng gatas lamang, mga minamahal, ang ating paglilingkod.
Hindi lamang pwedeng gatas ang ating iniinom, mga minamahal. Amen. Habang tayo ay tumatagal, mga minamahal, we have to be fed, mga minamahal, ng matitigas na mga bagay. Kailangan tayo, mga minamahal, patuloy na turuan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Because we have to be sanctified by the Holy Spirit. Kung hindi tayo tuturuan ng ating dakilang Diyos, kung hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng ating dakilang Diyos, how can the Holy Spirit sanctify you? At sabi na ba kasulatan, mga minamahal, only those who are sanctified by our loving God, they will face the Lord in heaven. Amen. Kaya kailangan natin dumaan sa mga pagsubok. Kaya kailangan natin dumaan sa mga pagtutuwid, masakit. Gaya, mga minamahal, na mga narinig mga Pariseo, mga minamahal, sila ay nasasaktan. Kaya sila ay gumawa, mga minamahal, ng kaparaanan, mga minamahal, para mahuli ang ating pinakamamahal na Panginoon at maipako sa krus. Dahil sila ay nasaktan sa katotohanan. Amen. Subalit, mga minamahal, tayo mga tunay na anak ng Diyos. Amen? May mga panahon na tayo nalalamig, mga minamahal. Nasasaktan tayo sa ating mga naririnig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. But if we remain faithful and humble, mga minamahal, iaangat ka ng ating dakilang Diyos. Kung ikaw, mga minamahal, ay magpapakumbaba sa salita ng ating dakilang Diyos, dahil wala po tayong ibang hinangad dito, mga minamahal, kundi ipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala ni isa sa atin, mga minamahal, ang ating ginagana, mahal pastor, beloved son pastor, the beloved children, the beloved preachers, the workers of the Lord, mga minamahal. Hindi sila naghangad na saktan ang kaluluwang naliligtas. Ang hinangad ng bawat isa sa atin dito, mga minamahal, ay upang turuan tayo, mga minamahal, upang lumago sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Para saan? For us to be sanctified by the Holy Spirit. Because without sanctification, uulitin po natin, hindi po tayo maliligtas. Without peace and holiness, no one can see the Lord. No man can see the Lord without peace and holiness. At paano makakamtan, mga minamahal, ang kapayapaan, ang kabanalang spiritual, mga minamahal? Na Kristiyano, laging umiiyak, nagiging iyakin tayo. Sabi ng ating beloved son pastor, bakit, mga minamahal, lagi tayong thankful? Amen? Lagi natin iniisip natin, mga minamahal, yung gratefulness sa atin. Bakit tayo pinili? Bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? Amen. At kalakip ng ating pananampalataya na may gawa, mga minamahal, gumagawa tayo ng mabuti. And those good works will be equivalent to the reward that you will receive in heaven. Alalahanin natin, mga minamahal, meron pang millennial year reign of the Lord. Pagkatapos ng rapture, there will be 1,000 years of reigning of the Lord with the saints. And doon mo i-reward, doon mo i-reap yung reward mo. Ayon sa mga ginawa mo dito, mga minamahal, will you be ikaw ba ipipiliin ng ating dakilang Diyos maging hari ng isang bansa during that millennial year reign of the Lord? Or mananatili ka lamang na magiging alalay or alipin during that millennial year reign of the Lord? Your reward, your function during that millennial reign of the Lord will be based on your works here on earth. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maliit o malaking bagay, mga minamahal, na iyong ginagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Kahit na yung pagpulot ng maliliit na basura, pagtulong, pagbibigay ng konting bagay, piso man yan, mga minamaliit, malalaking bagay yan, those are counted by our loving God. Lahat yan, mga minamahal, ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. And that will determine what will be your function during that millennial reign of the Lord. Will you be a king? Will you be a queen? Will you be a prince or a princess? That will depend sa ginawa mo dito sa lupa. Amen. Maliban pa dyan, mga minamahal, meron pang eternal life. Gaano tayo kapalad, mga minamahal, after that millennial reign of the Lord, mga minamahal, meron pang eternal life. Amen. Meron pang mansyon, mga minamahal, na nag-aantay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yun lang lagi natin iniisip, mga minamahal, hindi natin iisipin mga pagsubok. Amen? Amen? If you have that faith with the willingness, mga minamahal, lagi mong iniisip, mga minamahal, malapay noon, kaya marami nanalangin. Malapay noon, sana kunin mo na lang ako, malapay noon. Bakit? Dahil mas mahalaga yung buhay sa langit kaysa yung buhay na meron dito sa lupa. Dahil alam ng isang tunay na Kristiyano na mas mahalaga ang buhay sa langit. Amen? May mas maganda pang nag-aantay na magandang buhay sa langit, hindi dito sa lupa. Temporary lang, mga minamahal, ang buhay natin sa lupa. Kaya ang sanlibutan ay kawawa, mga minamahal. The more that they refuse the salvation being offered by the Lord, mga minamahal, sa ating mga minamahal na mabisita, mga minamahal, hindi po aksidente na kayo ay tinawag sa lugar na ito, mga minamahal. May layunin ang ating dakilang Diyos para sa inyo. The Lord is offering this free gift of salvation, mga minamahal.
At sabi na, wag nawang kayo matulad mga minamahal sa iba mga minamahal na narinig nila ang salita ng mahal na Panginoon. Napakinggan nila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. They heard the truth. Pero hindi nila isinapamuhay. Hindi sila nagpatuloy. Nawala ang kaligtasan na inialay sa kanila ng mahal na Panginoon. Sila ay napahamak. Sila ay mapapahamak. Ganon din ang sanlibutan, mga minamahal. The more that they say that there is no God, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, marami ang nagsasabi, walang Diyos. Anong sabi ng kasulatan? Sila ay nangapapahamak at sila ay mapapahamak. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Pero tayo ay mapalad, kayo ay mapalad, mga minamahal. Ibig sabihin, God planted a gift of faith. Binigyan kayo ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal po ng mga bisita ng pananampalataya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, faith is a gift from our loving God. Amen? Faith is a gift from our loving God. Kayo ay tumagal na nakaupo dyan, mga minamahal, kahit na nahihiya po kayo, mga minamahal, pero kayo ay nanatili dyan, ibig sabihin, binibigyan kayo ng ating dakilang Diyos ng pananampalataya upang kayo ay maniwala sa kanyang dakilang pangalan. And that means you are being called by our loving God. Huwag niyo sayangin ang pagkatawag sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga minamahal na mga kapatiran, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. If the Lord tarries, mga minamahal, hindi lamang tayo mananatili sa lugar na ito, mga minamahal. Dahil kung lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, ay magkaroon ng pananampalataya, the faith with willingness, mga minamahal. Amen? Hindi aabot ng isang taon, mga minamahal. Aapaw ang kaluluwa na maliligtas sa lugar nito, mga minamahal. Amen? Magkakaroon tayo ng desire na maghanap ng mas malaki pang lugar upang mas marami pang kaluluwa ang maliligtas, mga minamahal. That is faith in action, mga minamahal. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayo manatili, mga minamahal, tagapakinig lamang, mga minamahal, ng mga patotoo. Hayaan natin, mga minamahal, na ang mga patotoong ating napapakinggan ay maging patotoo din natin, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At yan ay mangyayari, mga minamahal, if you have that faith that obeys the will of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo pong lahat ay umawit. Praise the Lord. Ating pong sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon habang ating inawit ang awiting ito, Why have you chosen me? Praise the Lord. Ating isipin, mga minamahal, hindi po tayo ang pumili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Kaya tayo ay mapalad. Gaano tayo kapalad, mga minamahal, to be chosen by our loving God. Chosen a holy nation, mga minamahal. We are the modern Israelites. Amen? Hindi tayo kakarapat dapat, mga minamahal, subalit pinili tayo na narito, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinili tayo mula sa lusak ng kasalanan, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya tayo patuloy na magpasalamat. That is the reason why we are celebrating our anniversary. Upang alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Upang patuloy na pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang pagkatawag sa atin. At habang tayo umaawit, mga minamahal, praise the Lord, ating tinatawagan ang lahat ng mga bisita. Huwag po kayong mahiya na lumapit dito sa harapan, mga minamahal, at tanggapin ang ating pinakamamahal na Jesus habang tayo po umaawit, praise the Lord. Oh, why have you chosen me? Yes, Lord. Out of me, hallelujah. Purihin ka, Mana pa Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Mana Panginoon, hallelujah. Sa iyong dakilang pagkatawag sa mga sa amin, Mana pa Jesus, hallelujah. That I thought, oh, how could you pardon me? Yes, Lord. Forgive my need to save me and give me your Son, Jesus, hallelujah. Yeah, Jesus, your Son. Lord, help me live. Yes, hallelujah. Gawin po natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. Na tayo manghawakan ng ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang dakilang pagkabalik. Hallelujah. I will strive, yes, Lord, to obey.
Lord, I am amazed to know that my God so great could love us. Hallelujah. His healing and wanting to bless. Kamangha-mangha ang pag-ibig natin at bilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. His mercy is so wonderful. His mercy, yes, man, so bountiful. I can't understand that I confess. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Please, Lord, help me what you want me to be. Your words I will strive to what you want me to be. Your words I will strive, Lord. Your words I will strive. Yes, Lord God. To bago tayo magpatuloy, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Sa lahat mga datihan, mga minamahal, inanyayahan ko po kayo, mga minamahal, na tayo po lahat ay lumuhod, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. As we celebrate the 34 years of goodness of the Lord in this place, ipanalangin natin, mga minamahal, hallelujah. Lahat tayo, mga minamahal, ay karoon ng kanya-kanyang panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigyan tayo ng ating dakilang Diyos na pananampalataya na handang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Na tayo, mga minamahal, hallelujah, naway sumpungan ng ating dakilang Diyos. Sa kanyang pagbabalik tayo ay gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, praise the Lord, hallelujah. Dakilat mamagpala po namin, Ama Diyos, na makapanihan sa lahat sa matamis at makapangyarihan ang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito bang yung mga anak, mga tapat mong mga anak, Panginoon, na tinawag sa lugar na ito, Panginoon. Sa pangungunan, panalangin namin ginagalang, pastor, hallelujah, yung end-time prophet, O Lord God, hallelujah. Tulungan niyo po at panghawakan ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon Jesus. Tulungan niyo po sila maging matibay, maging matatag, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, hallelujah. Bigyan niyo po ang Diyos sa amin ng pananampalataya handang sumunod sa iyong dakilang kalooban, Panginoon. Hindi lamang sa isip, Panginoon, hallelujah. Hindi lamang sa aming emosyon, Panginoon, kundi pananampalataya, Panginoon, na makilakim na gawa sa iyo, Panginoon. Panghawakan niyo po ang Diyos sa amin hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, Panginoon. Maging sa lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, na nawalay.
sa paglilingkod sa iyo sa lingkod na ito, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po sila sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po sa kainitan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy na dagdagan ang pananampalataya sa kanila, mahal na Panginoon, upang sila magkaroon, mahal na Panginoon, ng lubos na pagsunod at pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah. And we claim it, Lord God, in Jesus' mighty name. Praise the Lord, hallelujah. Sa masadali ito, sa lahat mga bisita, narito, mga minamahal, kayo po ay mapalad. God bless you so much, mga minamahal, sa ating beloved choir, beloved musicians. Habang patuloy tumutugtog ating beloved musicians, praise the Lord. Kailangan po natin unawain, mga minamahal, ang kahalagahan ng kaligtasan. Gaya po na ating ipinapangaral kanina, mga minamahal. Praise the Lord. Meron pong reglamento. Amen. Meron pong requirement ng ating kaligtasan sa ating pinakamamahal na po yung Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At upang may paliwanag po yan, mga minamahal, ating tinatawagan, ating beloved preacher, beloved Brother Bob De Luna. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, meron na po tayong pananampalataya. Binigyan na kayo ng pananampalataya dahil hindi po kayo makakalapit sa harapan kung hindi po kayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because a person without faith, amen, they will not recognize the power of the Lord. Amen. But the mere fact that you are in front, willing to accept our loving God, ibig sabihin, binigyan ka na kayo, mga minamahal, ng pananampalataya. Ang kailangan nyo na lamang, mga minamahal, is a sustaining faith. Amen. Yeah. Sustaining faith, ibig sabihin, mga minamahal, pananampalataya na merong gawa. Amen. At yan ay makakamtan nyo kung kayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibang reglamento ng kaligtasan ay papaliwanag po sa atin. Praise the Lord po, pagkakataon natin pinibigay sa ating beloved preacher, Bob De Luna. Once again, mga minamahal, pinapaabot po ng ating ginagalang mga pastor ang kanilang pagbati po ng Happy 34th Church Anniversary sa lahat po ng mga kapatiran sa lugar na ito. Praise the Lord, ng Santa Maria, sa lahat po ng mga manggagawa, mga minamahal na katuwang ng ating beloved friends in the Lord, sa lahat ng mga elders of the church. Praise the Lord, pagpalay po kay lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you all, but our God Jesus loves you more. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pinagpalang salita ng alindaki ng Diyos na dila ng ating beloved minister Fillmore and praise God. Nagmamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na yung narinig kanina lamang na totoo nagbigay ng pananampalataya, kalakasan sa bawat sa atin. Ang salita ng ating dakilang Diyos, nagmamahal, ay sa sinasabi ng mga nakasulatan, ito po ay maging mabuting bagay sa bawat sa atin. Amen. Narinig niyo po kanina lamang na mahal yung mga dakilang patotoo na ipinahayag ng ating minamahal kapatiran na mula ng kanilang tanggapin ang ating dakilang Diyos, lahat po sila ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan din po, minamahal ko, ang makakamtan po ninyo. Yan din po ang ipagkakalob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung atin pong isasagawang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Merong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat po nating isagawa upang makamtan po natin ang dakilang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una yung tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya o paniniwala sa nag-iisang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pananampalataya. At ang ikalawa, yung tinatawag ng mga Diyos na pagsisisi. Dahil ang sabi naman ng kasulatan, gawa o Roma 3:23, ang sabi naman ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kinakailangan na mahal, sabihin po natin sa ating mga labi, yung mga Diyos na pagsisisi. Kalakip ang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yung ikatlo po ay tinatawag na bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bautismo sa tubig, ito po kinamahal ay hindi paglipat na anumang reliyon o pagsanib ng anumang organization. Ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay pagsasakatuparan sa utos ng ating dakilang Diyos. Amen? Na kung ito'y may isasagawa po natin, ang sabi ng mga kasulatan, Gawa 2:38, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Alam mga buting bagay na mahal ang makakamta natin
Kung tatanggapin natin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, unang mahal, makakamta natin, mapapatawad ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Amen? Kung kayo po ay pumunta rito, minamahal, kung kayo po ay pumunta rito, marami kayong problema, marami kayong kabigatan, marami kayong mga sakit at karamdaman. Pag tinanggap nyo ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dahil napatawad ng inyong mga nagawang pagkakasala, lahat ng bunga ng kasalanan ng mahal, yan po ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng kabigatan mo sa buhay ng mahal, aalisin ng ating dakilang Diyos. Mga kawalang pag-asa, aalisin ng ating dakilang Diyos. Kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay, material, pinansyal, pisikal, lalo't higit sa espiritual na pagpapala. At yung ikaapat, Panginoon, ang bautismo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa patuloy mong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sasamahan ka ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sasayo ang bautismo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mararamdaman mo sa iyong buhay, yung namahal yung hindi may paliwanag na kagalakan. Amen? Saan ka man pumunta, saan ka man tumungkong namahal ko, iingatan ka ng ating dakilang Diyos. Silang namahal na hindi tumanggap ng bautismo, silang hindi nagpahalaga sa ating dakilang Diyos, sila ay mga papahamak. Subalit ikaw na nagpahalaga sa ating dakilang Diyos, kung sila ay nasa pagkapahamak, ikaw nasa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayong mahal ay darako na sa ikalawang reglamento ng kaligtasan ng ating mga Diyos na pagsisisi, kalakipang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Naman, sumunod po kasi maiksing panalangin na aking mapanggitin. Sincere panalangin ang nais ng ating dakilang Diyos. Tao sa pusong panalangin mo na mahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayo dumalangin, taas po natin ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko sa harapan ng dakilang Diyos, tanda ng ating pagpupuri, pagluluwalhati sa marilag at mga pangyarang pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo dumalangin, dakilang o pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinakamamahal na Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na narumi sa kasalanan. Gawin mo po akong isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagawa kong kasalanan mula na makiisip hanggang sa mga oras ito. At ako po ay nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Namahal, manatili po tayo. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Dakilat ang pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, misanan pa sa po ng panalangin ng aming minamahal kinagahan ng pastor and prophet. Narito po ang aming minamahal kababayan, tumanggap si Marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon. Kapagan mo sila yun at mapagpanakamay sa mga watis sa kanila. Pinakamamahal, Panginoon. Pumasok ka po sa mga puso. Gawin mo po silang isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na magusakos ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagpapagkasala. Iligtas mo po sila sa punang kamahal sa buhay. Isulat mo po ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa madalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Na mahal, ibaba na po natin ating mga kamay.
naman na isagawa nyo na po una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at ang ating mga Diyos na pagsisisi. Kalakip ang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen? Naisagawa na po natin yung naman, pananampalataya at ang ating mga Diyos sa pagsisisi, kalakip ang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Mamaya po, isasagawa po natin yung tinatawag na bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Bakit? Dahil diyan po magkaroon ng kaganapan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Nais mong yumaman, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Pagyayamanin ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Nais mong gumaling ka ramdaman mo, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Nais mong pagpalain sa lahat ng uri pamumuhay, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Nakita niyo po yung mahal, yung mga kapatiran natin dyan sa inyong likuran? Kung iisa-isa niyo po silang tanungin kung anong mabuting bagay ang kanilang natanggap pagkatapos silang tanggapin ang bautismo. Iisa lang pong itutugon sa inyo. Lahat sila pinagpala ng Diyos. Lahat sila pinagyaman ng Diyos. Lahat sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat maaari, wag po kayong aalis, lilisan sa lugar na ito na hindi mga bautismohan sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, praise God. At tayong naman, idarako na po sa lahat po ng ating mga pangailangan. Praise God. Habang aking pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Romy. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless you, beloved Corporation, Brother Bob. Tayo minamahal ay manalangin para po sa ating mga pangailangan. Bawat isa po minamahal ay manalangin, minamahal. Ibukan ninyo ang inyong labi, mga kapatid. Makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O po dakila at mapagpala namin Diyos, Ama naming banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Minsan na pa, Ama, sa unat palalangin, ng taong nilangisan mo, Diyos, yung mister ito sa minamahal. At ginagawa ng pastor, naritong bawat sa amin, mahal po yung nakikita mo ang pangailangan ng bawat isa sa amin, nalalaman mo ang pangailangan ng bawat isa, O Diyos. Nababatid mo, mahal po yun ang aming iniisip, O Diyos. Ipagkalob mo, simulan ka parang ito man ikagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalakasan, katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Mahal po yung pagkalob mo sa bawat sa amin, mahal Panginoon, sa pangalan ng aming pinakamamahal po Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na pong minamahal. Patuloy tayong minamahal makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal Panginoon. Tayo pong minamahal ay sama-sama ang minamahal ko dumulog sa ating mahal Panginoon upang ating palayasin ang lahat na mauri ang demonyo karamdaman, kainaan, palupaypay, kawalang pananampalataya. Sama-sama nating itong palayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Taas natin minamahal ang ating mga kamay. Praise the Lord. At kung tayo minamahal ko ay mga karamdaman, kaliwang kamay, ipatong natin sa ating katawan kung saan naroon ang karamdaman, bangkitin ang lahat ng uri ng karamdaman, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakila at mapagpala naming Diyos, Ama naming banal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Minsan pa, mas unat palalangin ang minamahal, ginagalang na pastor sa iyong banal na propeta, mahal na Panginoon. Narito ang bawat sa amin, sama-samang lumalapit sa iyo, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sama-sama namin pinalalayas, sinasabay lahat ng uri ng demonyo, karamdaman, kahinaan, palulupaypay, kawalang pananampalataya, mga bisyo, magsilayas kayong lahat sa pangalan ni Jesus. I command you, cast out right now in the name of Jesus. Demons of problem, sicknesses, infirmities, diseases, cast out right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problem is solved. Vices begun in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Praise God. At bilang pananampalataya, mga kapatid ko, taas natin ating dalawang kamay. Tayo pong minamahal ay lulundag 3 beses. Sisigaw tayo, minamahal ko, ng tinig ng pagtatagumpay. 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Ito po, minamahal ko, ay makapangyarihan, minamahal, kapag ikaw ay may karamdaman, lahat
ng ating kinasaot, minamahal ko, yan po ay magsisilaya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala po magbibiro, minamahal. Kinakailangan ito po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, minamahal ko, ang lahat ng ating karamdaman pinalayas na ng ating mahal na Panginoon. Mga karamdaman pinagaling na ng ating tagilang Diyos. Amen. Minamahal, let's jump 3 times, minamahal, and shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, minamahal. At tayo po, minamahal ko, ay makabalumbalik ng po sa ating mga puan. God bless you, minamahal, sa lahat ng ating mga tumanggap sa ating mahal na Panginoon, kayo po ay makabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. May pinagaling ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsama yung praise the Lord. Beloved, Sister Imelda Edradam, mga minamahal, siya po ay may sakit ng stroke at siya po mga minamahal ay may sakit sa katawan, minamahal. Nananakit po yung kanyang katawan, siya po ay pinagaling sa stroke, minamahal. And Benjamin Edradam, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tunay ang Diyos ay naghimala, minamahal. Walang tigil, minamahal ko, ang ating mahal Panginoon sa paggawa ng himala. Ayan po siya, minamahal. Siya po, minamahal ko, ay nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal Panginoon. Tunay na siya po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan po natin, minamahal ko, ng microphone, minamahal, upang marinig natin, minamahal ko, yung pong kanyang tinanggap na kagalingan mula sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. Kanina, gusto ko nang umuwi. Masakit ang ulo ko. Nagpaalam na kami, pero pinigil nila kami. Praise the Lord! Tapos, sabi nila magpabaptismo na kami, pero sabi ng mister ko, sa susunod na lang. Ngayon lumabas na kami. Tapos kinausap kami ng isang na magpabautismo na kami. Pumayag na lang kami. Ngayon, nung nabautismohan kami, nawala yung sakit ng ulo ko. Kaya buong puso po akong nagpapasalamat. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At ako naman talaga maglalakad. Masakit ang itong ko. Nung natin dito, medyo nakatagal na ako. Maraming salamat po. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil matagal ko na po siya talagang nililigawan para madala ko dito sa banal na gawain. Pero alam niyo po, na-stroke siya. Siya po yung aking mini-maintain na tinetherapy. Ngayon sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hinipo po sila ng ating pinakamahal na Jesus. Praise the Instant Lord! pinagaling po Hallelujah! siya. Kanina po, nagpapaalam siya sa akin, kinukulit niya ako na uwi na raw siya dahil sumasakit yung kanyang balakang, dahil hindi na raw siya makatagal. Sabi ko, isang pagpapala na tumanggap ka at magpabautismo sa mahal Panginoon. Dahil dito sa Banal na Gawain Jesus Miracle Crusade, andito ang kagalingan at ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Sabi ko sa kanila, yun po, hinipo po sila ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung after po ng mabautismohan, instant pinagaling siya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay na kumikilos dito sa Banal na Gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa mga baguhan, magpatuloy po kayo dahil dito pagagalingin kayo. Alam nyo po, ang karamdaman, ito po ay susi ng siya'y makilala nyo. Ito po ay yung karamdaman po na yan, ang sabi po ng mahal na Panginoon, yung karamdaman na yan, upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga minamahal, lalo sa mga baguhan, patuloy lang po kayo sa pagdadalo. Dahil dito po sa Banal na Gawain Jesus Miracle Crusade, may pruweba, may ebidensya, may pagpapala, may lulutas sa inyong mga problema. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po.
Glory, glory to God in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Mga minamahal, actually, pauwi na talaga yung mag-asawang yan. Dinadala na nila yung gamit papuntang sasakyan, minamahal. Pero nung sila po, minamahal ko, ay nakausap natin, mga kapatid ko, at sinabi natin yung kalagahan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sila po, minamahal ko, ay hinipo ng ating dakilang Diyos. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, gaya ng pangako ng Diyos na kapag tayo ay sumampalataya, minamahal ko, anumang bagay na ating hihingin sa panalangin na may pananampalataya, ito'y ating kakamtin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin mahal na Panginoon, minamahal. At tayo, minamahal ko, ay dadako na, minamahal ko, sa ating mga announcement, minamahal ko. Wala po manang uwi, minamahal. Mayroon po tayong kaunting pagsalusaluhan, mga kapatid ko. Ito'y bigandaan sa katawan natin, beloved brother Jason Hular. Amen. God bless you, minamahal. We love in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating pong beloved preacher Romeo Menderaya sa ating pong puri nating malapit at sa ating pong beloved minister beloved Fillmore. Awas sa salita ng Diyos, ating pong napakinggan minamahal sa araw po na ito. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos sa buhay at minamahal, bago po tayo dumako sa ating pong mga announcement, ako po yung papabot ng pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay at ang dobleng paggalang sa ating pong beloved parents in the Lord, our beloved evangelist Will Israel Meda, at sa pag-alala po sa ating beloved Mama Dear, at sa ating pong mga beloved children, at sa ating pong beloved minister Fillmore Awas,